Good morning. Quick review tayo dito sa mini fan, mini turbo fan. Ito isang generic na mini turbo fan. Pwede mo siyang i-compare doon sa mga branded na mga mini turbo fan gaya ng Jisoo Life. Ang difference lang is siyempre yung price, yung quality, saka yung sa design halos parang nagkakapare-parehas lang sila eh. Sorry, maingay ah. Nasa outdoor kasi ako. Tapos ito, for me aesthetic siya. Kasi saka medyo minimalist. Wala siyang mga burlolo or mga naka-print. Kasi nga generic to, hindi siya branded. Paulit-ulit, no? So this is 3000 milliamp power battery na hindi siya replaceable. Built-in battery. Sa pag 3000 milliamp, it can last for about 3 to 5 hours. Pag nasa 50 pataas kang speed, pero below 50, it can last up to 12 hours, sabi ng seller. So, to power this device is just to double click ito, itong dial na to. Yung dial na yan, niro-roll lang yun. Roll control siya. So, pag on niya, double click. Pag roll up, yun yung pagtaas ng speed. Roll down, of course, yung panghina ng speed. Tapos, by default, nakasetting siya sa normal fan. Kasi meron siyang cold compress, yung gitna na yan, lumalamig yan. Para siyang nagiyelo. Ngayon, doon ako nabudol kasi wala pa ako nakikitang sa Jisoo Life na ganong features. Dito pa lang sa generic na turbo fan na to. So, I'll take the risk na siyempre, hindi naman siya branded. Yung quality niya, talagang susugal ka. Sa price nito, nasa more or less for 700. Yan. More or less 700. Tapos, sige, power on natin. Double click. Meron na yan, naka-on na yan, pero hindi noticeable yung hindi noticeable yung yung speed niya. Yung 71 na yan yung indicator ng power battery niya. Power ng battery. Tapos, yan, yung normal fan lang siya. Kumbaga sa aircon, nasa low speed, saka parang wala siyang coldness talaga. Tapos, yung gitna na yan, kung gusto mo siyang, lagay muna natin sa 50% para marinig nyo yung, alam ko matatanong nyo kung maingay ba siya o hindi. So, pag nasa 50%, para sa akin, hindi siya pansinin yung ingay, pero enough na yung hangin. Tapos, kung lalagay mo sa 100%, maingay talaga siya. Pero, yun yung mahangin naman. Kung nasa outdoor ka, yung 100%, kahit maingay siya, hindi siya ganun ka annoying, hindi naman ganun ka annoying. Siyempre, pag nasa kwarto ka or yung mga tahimik na lugar, diba, nasa classroom, medyo yun, disturbing talaga siya. Disturbing. Oo, nakaka-disturbo ka sa ibang tao. 50%, 100%. Sa 71% yung battery life. Tapos, long press, itong dial na to. Bababa siya sa default na 50%. Pero kasi ninyo yung gitna, mag-ice cold yan. Ayan, ice cold. Sorry sa ingay yan. Nasa labas kasi ako ng bahay. Napapansin nyo, na yan. Magmo-moist yan. Yung gitna na yan. Kasi dito sa labas, kinukontra na ng init ng paligid ko yung, siyempre, yung capacity nito. Pero nung sa labas ako ng bahay, ang bilis yung lumamig niya. Pero nung papulis yan, pasok tayo sa loob. Forward na dito na. Talagang ice cold siya. Malamig talaga yung, yung plate malamig talaga siya. Saka yung hangin, ramdam mo yung lamig ng hangin.
Tapos ano pa ba nakalimutan ko? Baka may question kayo, so you can use the comment box below. At baka may namiss akong ano. Sa bigat, oo, noticeable yung bigat. Pero hindi naman siya, hindi ka mangangalay. Kasi 3,000 mAh ang battery, hindi siya sobrang mabigat. Pero mas mabigat siya doon sa normal na mga mini fan na nakikita nyo. Mga nabibili sa online shopping. So pwede mo namang babaan. Yung max na 50, pwede mo siyang ibaba hanggang 1. Pero para sa akin yung 50% is enough para masatisfied ako dun sa speed o power na kailangan ko. Para maging comfortable yung pagkaramdam. Yung legit siya. Legit siya na talagang lumalamig. So ang tanungan na lang dito is gaano siya katagal. Yung yung material na ginamit, yung itong casing, yung housing niya is made out of plastic material, pero siya, aesthetic talaga siya. Hindi legit siyang maganda. Saka minimalist, saka malinis. Malinis tignan. Meron pa siyang clip. Pwede mo siyang ilagay sa sa sinturera mo, sa belt, ganyan. So, very handy and portable talaga siya. Gumagana yan hindi ko na lang inon. Pero kung gusto niyo tumagal siya, siyempre additional power to, yung cold compress na yan. Cold compress na yan para power usage. So, mawawala na yung cold compress features niya. Naka-off na yun. Wala na indicator ng snow dun sa gilid sa baba ng crane na icon, fan. Ano lang siya. So ang charging time niya is kung 0 to 100%, siguro it will take about mga 1.5 hour to 2 hours, depende doon sa wattage ng charger mo. Sorry, napakaingay. Bale, i-mute ko na lang yung ingay na yun pagka-edit ko. So ayun lang guys, thank you so much for watching.